Kung tatalunin nyo ang Duterte ng galing sa galing lang, hindi kayo mananalo. Kaya ganyan yung ginagawa nyo. Okay? Ayun, no, ayun si Bongbong nasa stage. Then Tatay Digong, oh, nasa ibaba, oh. Ayun, no, inulit pa. ASEAN yan, ayun, no, 2025, oh. Boom, panis. Oh. Yan yung sinasabi natin. O harap-harapan bastusan pa din. Di ba? The now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people. Kaya pinapatahimik eh, no? Nagets nyo? Ngayon, alam nyo na kung bakit ngayon naman yung kay Gutesa, di ba? Na sinasabi na forged daw yung narrative, yung Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Ipasok mo na yan! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang hapon, umaga, gabi sa inyong lahat, ha? Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat Oy, maganda ito pag-uusapan natin, syempre. kasama ka dito sa Senator Rodante Marcoleta nilabas ang galing. Pinulbos ang DOJ. Martial truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Kaya naman pasok na mga sukay October 30, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Dating pag-usapan. Tunay na balita, Alas 9 dito sa atin, ha? sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan. Totoo ang laban, Malapit nang matapos yung bahay. walang kampi. Makakakilos na tayo. Talakayan katotohanan para sa bayan. Oh, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre, walang iba kundi si JU Production, si Ma'am Lorna Tuvera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Meron tayong join membership button dyan mga kayo na pagka gusto nyo magpa-member dito sa Joe Malone TV, pakiclick nyo lang yung button dyan. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, OFW ka man, o dito sa Pilipinas na tatrabaho, lokal. Paki-attendance check muna tayo dyan mga kayon, ha? Paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo para sa engagement yun. Tapos, wag lang rin kayo mag-skip ng ads. Okay? Thank you, ha? Thank you doon, ha? Thank you. Tapos, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Target natin yung kalahating milyon na subscriber. Huwag kayong mag-alala. Gigisahin natin yan. Wala kayong maisusumbat sa akin na galing. Marami kasing maraming mga DDS vlogger na galing sa administrasyon bago nag-DDS. Tayo, solid tayo. Mula 2016, tingnan nyo sa community ko, may bowler pa nga ako ni Duterte. Dated 2016. Saka tinanong ko pa nga doon sa katulong ko noon sa kasambahay namin noon, na kasambahay ng anak ko. Kasi INC yun eh. So tinanong ko pa nga, tanda-tanda ako, 2015, parang ganun. Kung sino ang dadalhin ng INC. Sinabi niya sa akin, confirm niya to, sinabi niya sa akin na hindi pa daw sasabihin ganun ng kaaga. So sasabihin parang mga pagka malapit na yung mismong botohan. So na-confirm ko na ganun na nga, na Duterte ang dinala ng INC na yun. Kaya yun, talagang solid Duterte since 2016 tayo mga kayon. Kaya talagang wala kayong maisusumbat sa atin. Meron akong mga ibang channel dyan, backup na channel, dahil alam nyo naman, pagka DDS, talagang pinag-iinitan, nire-report, minamass report, di ba? Tina-take down yung channel, o when Tito Talks, nakaabang na, di ba? Para sa mga discussion, podcast, anything under the sun. Kung mahilig ka sa mga pagkain, yung mga anli-anli-alin na yan, ayan, nandiyan dyan, yung Tito ng ina mo, Tito Jom. Alright? Paki-subscribe mga kayo na, paki-subscribe. Maraming salamat. Double check kung nakasubscribe na kayo rito sa Joe Malone TV. Umpisahan na natin ang bakbakan. Ganito kagaling. Ganito kagaling ang isang Senator Rodante Marcoleta. Kaya pinag-iinitan eh. Ano sabi nung ni Vince Dizon? Pero joke lang naman. Pero
nung nagtagpo sila sa Committee on Finance ni Senator Sherwin na nagpaalam biglang naihi. Biglang naihi kasi dumating daw si Senator Rodante Marcoleta. Kaya si Senator Rodante Marcoleta, mapangiting-ngiting na lang. Even na joke lang, at joke lang naman talaga, pero makikita mo na, alam naman ng joke half meant yan, di ba? Na ganun ka respetado, ganun nila nire-respeto ang isang Senator Rodante Marcoleta dahil sa galing. Bigyan ko kayo idea. Para sa basketball, ito mag-guess na ng mga lalaki to. Ganito lang din to. Bigyan ko kayo example para alam nyo. Sa basketball, kung sino yung magaling, yung talagang MVP ang dating, yan yung inaasawa. Sa salitang basketball, sa terminology yung inaasawa, talagang bantay sarap yun. Talagang hindi ka papahawakin ng bola. Kasi ganun yung respeto nila na pag nakahawak ka ng bola, sigurado makakashoot ka. Ganun din, the same logic applies sa politika. Siyempre, di yan basketball o sabihin nyo basketball. Pero pag magaling ka sa politika, sisiraan at sisiraan ka. Maraming uungkatin sa'yo, maghahalungkat ng basura yan dahil sa sobrang galing, wala silang maibato, hahanapan ka ng butas. Ganun lang kasimple. Parang kung paano mo malalaman kung gaano kagaling ang isang player sa basketball pag talagang inaasawa na, meaning binabantayan na ng maigi, ayaw pahawakin ng bola. Ganun din. Sa politika, yung logic, ganun din. Pag magaling ka, hindi ka papahawakin ng mikropono, hahalungkatan ka ng pwedeng ikaso sa'yo, pati yung pass mo, hahalungkatin. Lahat ng pwedeng ibutas sa'yo, ibubutas nila dahil hindi ka nila kaya ng harap-harapan. Yung tipong galing sa galing. Diba? Sa basketball nga, tinitira pa yan Sinisigo pa, gusto mo, ma-hospital pa. Para wala na yung problema nila, di ba? Pagka na-hospital, pagka ano na yun, idadali na sa hospital, di ba? Ganun, sa basketball. Baka sabihin niya sa politika, hindi naman basketball yan. Hindi naman. Hindi ko naman sinabi. Pero yung logic parehas lang. Para makita mo lang kung sino yung magaling, ayaw pahawakin ng bola sa basketball. Sa politiko naman, sisiraan, halos ayaw pahawakin ng mikropono. Sisiraan at hahalongkatin. Ito example ha. Pakita ko sa inyo. Ayan. According daw, di umano, kay Antonio Trillanes, na merong magpa-file kay BP Sara sa confidential funds niya. Hindi na tayo natapos siya sa confidential funds na yan talaga. Makikita yung dividendo nila from the drug lords. Silang magkakapatid, bibigyan ng every 6 months, and we're talking about billions. Former Senator Antonio Trillanes. Mga ilan na itong nakita ko. Wala lang. Grabe, di ba? Pero expected to. Expect the unexpected nga, ika nga. Talagang expected yung mga ganitong klaseng halungkatan ng basura, halungkatan ng baho, halungkatan ng politika. Sobrang lakas ni Pipi Inday Sara. Ngayon man ng eleksyon o sa 2028, gaya nga na sinabi ni Daryl Yap, direct, wala. Talagang landslide si BP Inday Sara talaga. Grabe talaga ang ano nito. Grabe ang karisma. Ito yung sinabi ni Direk Daryl Yap. Kung mag-e-eleksyon ngayon, walang pinagkaiba yan sa 2028. Si Inday Sara Duterte ang susunod na presidente. Nguyain at namnamin nyo yan. Totoo. Diba? Totoo. Ngayon naman yung eleksyon sa 2028, BP Inday Sara pa rin ang talagang mananalo. Tingnan nyo yung logic ko. Tingnan nyo, ewan ko kung ba't di makita to ng mga ng mga loyalista. Hindi ko makita kung hindi nila makita. Hindi ko maunawaan kung hindi nila makita o ayaw nilang kitain o ayaw nilang namnamin o ayaw nilang even na isipin na talagang si VP Inday Sara. Ganito di ba? Logic. Okay, logic. Bakit panay ang birada sa Duterte? Simpleng-simple, wag na tayong tumingin sa iba. Bakit lahat nandoon pa rin sila sa confidential funds na worth 125 million kumpara doon sa billion-billion na kinukuha o nawala sa ghost project na yan? Doon palang pahiyang-pahiya.
Doon pa lang, wag na tayong magkumpara eh. Doon pa lang, tapos na ang usapan eh, di ba? Pero syempre, loyalista. Papaniwalaan nila kahit na alam nila na meron ng mali. Papaniwalaan nila kasi sinusuportahan sila. Alam nyo, totoo yung sinasabi ni Miss Kate Binag, no? Remember, meron akong channel na backup, yung Duterte 2028. Walang video sa Facebook. Walang video kasi backup nga. Kumbaga nakaabang pa lang. Walang video, walang post, kakagawa pa lang, tinake down. I don't know kung minas-report nila. Tinake down. Tinake down. Okay, sabi ko, baka tsamba lang. Okay, baka tsamba lang. Months after, gumawa ulit ako. Duterte 2028 pa din, pero magkaiba lang ng spelling. So, parang magkakadikit yung una ata, tapos ngayon nilagyan ko ng dash para ako maiba lang. Wala pang araw, wala pang linggo. Take down ulit. Kaya napagtanto ko, tapos napanood ko yung sinasabi ni Miss Kate Binag na meron niyang hinire, chucho na mga consultant, yung iCare, WeCare, para mag-comment, mang-bash, mang-likes, mang-reaction. Na-observe ko to, minsan manood ka nung sa Loyalista, yung mga live nila, iisa yung komento. Feeling ko, yun nga yun. Yung feeling ko yun. Kaya yung sinasabi ni Miss Kate Binag, talagang merong, valid talagang ramdam ko eh. Bakit mabubura, matitake down twice yung Facebook page ko na backup na walang laman. As in, walang laman. Hindi pa ako nakakapag-upload kasi nga focus ako dito eh. Pero na-take down. Diba? Walang makakatalo kay VP Inday Sara ngayon man ang eleksyon o sa 2028. Subok na eh. Lalo na ngayon, nangyayari yung mga ganyan. Under Bongbong Marcos term, yung flood control na inimbestigahan daw niya kuno. Siyempre sasabihin niya yun. Di ba? Tapos uukatin nila yung DPWH ng 2026. Lahat, gaya ng sinasabi ko, mahaba man yung kinakain mong pansit, yung palabok, mahaba man, ang dulo niyan, Duterte pa din. Kahit saan ka mang maze pumunta, iskinita, ang dulo ng iskinita, Duterte pa din. Dahil hindi nyo kaya ng galing sa galing lang. Kung tatalunin nyo ang Duterte ng galing sa galing lang, hindi kayo mananalo. Kaya ganyan yung ginagawa nyo. Okay? Papasukin natin Senator Rodante Marcoleta para doon sa kanya kung paano niya gisahin sa sariling mantika ang DOH at napag-usapan nila rito kung paano dalhin si Tatay Digong sa dahig. DOH, pasok! Ay, ito pala! Ito pala yung breaking news. Okay, bago tayo kay Senator. Ito malaking sampal to kay Bongbong. Sa ASEAN, PRRD sa screen habang tinatawag si BBM. Ayun yung si Bongbong nasa stage. Yung Tatay Digong, nasa ibabaw, ayun inulit pa. ASEAN yan, 2025, Boom, panis. Yan yung sinasabi natin. Harap-harapan bastusan pa din. Diba? Ganun eh. Ganun pagka hindi mo kayang patumbahin ang mga Duterte. Talagang bardagulan ng labanan. Di ba? Bardagulan kasi wala na eh. Kumbaga talagang kung galing na sa galing. Kumbaga sa player Michael Jordan versus sa ordinarong tao. Paano mababantayan ng isang Michael Jordan? Kung ganun siya talaga kagaling. Makakashoot sa labas, makakashoot sa loob. Hindi ko kinukumpara yung politika sa basketball and I hope you get what my point. Kasi wala eh. Talagang sa larangan ngayon, sorry, baka sa ngayong panahon, Duterte talaga yung mamamayagpag. Kung gusto niyo talunin ng mga Duterte, galingan niyo na lang. Gaya nga ng sabi ni Senator Peter Alan Cayetano, galingan niyo, talunin niyo. Kung ayaw niyo sa mga Duterte, talunin niyo. Pakita kayo ng galing. Pwede naman eh. Mahalin nyo yung Pilipino, mahalin nyo yung masa, magtrabaho kayo, galingan ninyo sa trabaho nyo, huwag kayong mangurap. Di ba? Huwag kayong mangurap. Mamahalin kayo ng tao. Pero sa ngayon, Duterte muna. Di ba? Papasukin natin, Marcoleta. Alam mo ba ang ICI is an independent body? Pagka-independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Yan. Ano rin nyo? Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo, sumagot ka lang. opo, Senator. Independent, di ba? Opo.
Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. From the word itself na nga eh. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi tingnan mo yung creation niya. It should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Commission. Independent Commission on Infrastructure. Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba? This is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino eh. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, independent Body. Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Balasado yung DOJ, no? Yes. Yeah. You're familiar with Yan. Statement. the now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people. You're familiar with that? Hindi. Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? Nakakatawa I talaga to refresh si your memory. Yes. Yeah. Thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang Si Erwin Tulfo. point where one of us made a suggestion. Na sometimes you have we to bend have to the law. bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice Si for Boying. information. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree. Because basically, in implementing the law, Yes. there are positions you can take. But bending the law It's not. is not one of them. Yan. Buti na lang ganyan ang sinagot. Kasi sa Lahat- ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. Kaya pinapatahimik eh, no? Nagets nyo? Ngayon, alam nyo na kung bakit ngayon naman yung kay Gutesa, di ba? Na sinasabi na forge daw yung narrative, yung nataharyo. Kaya, kumbaga, pag napatunayan, liable din si Marcoleta kasi surprise witness niya yun. Kaya tinitira ngayon si Marcoleta at natapik ko na yan dito. Kasi ganyang kagaling ang isang Senator Rodante Marcoleta. No one is above the law. Yun. Sabi nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. No Not one. even in imagination. Mahirap po yun. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan palang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin.
hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. Makapagbayad lang kami ng Yan. buwis at Totoo yan, ha? bilang mga patriotic na citizens. Real talk yan. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes You have to we can bend. bend the law to please the people. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? No. Can I? You, Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkaka-transport Yan. ng dating Pangulo ng Republika Yan. sa The Hague. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, Boying pa yan. those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung Bending parang the ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decisions, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? first, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the particular facts that which made the secretary made the actions Who is before. familiar? Who is Si ano? familiar from And among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the Ligtas ka. former Secretary of Justice has been elucidated with the court. But for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse? That happened. I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Kasi parang, Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman Yes. ipatawag natin siya rito. What happens now to the principle of continuity? Wala, nilipad lang talaga yon. Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices. Galing talaga, no? Kahit yung Which are DOJ, not napapatulala based eh. on sound legal basis. Malayo You pa are mararating familiar nito. with Republic Act 9851. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 9851, Your Honor. Kasi, Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao
na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. And under Section 18, the Philippine courts, prosecution, and investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po Yeah. nating jurisdiction? If with permission of the honorable, may I refer to the Chief Dennis Chan? Sa sobrang lupit ni Senator Dante Marcoleta, kahit yung DOJ, napapaisip kung ano isasagot. Call a friend. Call a friend. Good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice Boying. in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilia is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. So this cannot be applied. Is Patay. that correct? Inisa. Your Gisado. Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. Pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating
and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Hindi ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice in for the transfer of the former president to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, Cola but friend what din I'm eh. saying is you cannot use this one because of the Yan. absence of an extradition law and treaty. Galing talaga. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised in the, or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim na pwede nyong gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Galing. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh. So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun. Ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events that Hindi, led okay, to the- okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Yes, Your Honor. Kinol up rin eh. To explain the legal justification or premise on which Yeah, but the Nah, legal eh. justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. Thank you. You're welcome, Your Honor. Chair, salamat po. Di ba? Galing, no? Yan ang dahilan. Ngayon, alam nyo na ang isang Rodante Marcoleta, hindi na, binoto ko yan, ha? Alam nyo yan, open ako dito nung binoto ko, nung, kailan ba? 2025. Mga Senator PDP laban ng binoto ko +2, di ba? I voted Gringo Honasan and Senator Aimee. Di ba pinagtatalunan pa nga natin dito kung si Camilo, si Aimee, o si Gringo, saka sino yung isa? Di ba? May isa pa yung lalaki. Binoto ko yan, hindi na sayang yung boto ko. Ganun. Until now, hindi nagbago ang isang Senator Rodante Marcoleta. Alam ko na hindi masasayang yung boto natin. How much more kung nakapasok pa yung mga ibang lawyers natin under PDP laban, like Attorney Vic Rodriguez, si Hinlo, si Lambino, di ba? And so on and so forth, di ba? Grabe. Talagang may kalalagyan na itong isang Senator Rodante Marcoleta eh. Okay, marami lumalabas sa Facebook, sa mga social media. Alam naman yung mga social media, medyo advanced na rin mag-isip eh. 'Di ba? Yung mga tao diyan sa SOCMED advanced mag-isip. Ngayon iiwan ko kayo ng tanong before we end up our discussion for today. Sino ang mas gusto nyong katandem ni VP Inday Sara sa 2028 election? Is it VP Sara Duterte and Magalong for Vice President, or Sara Duterte and Bongo for the VP of the Philippines? Yan, sa 2028. Yan ang iiwan ko na tanong sa inyo. Paki-comment yan sa baba, sa comment section para may engagement tayo. Issue ng bayan, nating part usapan.